Sino ba naman ang hindi makaka-relate sa kantang ito? Tila naging theme song na ito ng mga anak para sa kanilang mga ina sa tuwing darating ang Mother's Day. Kasabay ng magandang mensahe nito para sa ating mga nanay ay ang malamyos at malambing na tinig ng singer na orihinal na umawit sa kanta. Siya ay si Carol Banawa, isa sa maituturing na hiyas ng Pilipinas pagdating sa pag-awit. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Subalit sa kabila ng kanyang kasikatan, bakit nga ba mas pinili ni Carol Banawa ang lisanin ng mundo ng showbiz at mamuhay ng normal at pribado? At ang mas malaking katanungan ngayon, nasaan na nga ba si Carol Banawa? Si Carol Claire Aguilar Banawa Crisostomo o mas kilala sa Pilipinas na si Carol Banawa ay sinilang noong March 4, 1992 mula sa Batangas. Nagsimulang makahiligan ni Carol ang pag-awit noong siya ay bata pa lamang habang ang kanyang pamilya ay naninirahan noon sa bansang Saudi Arabia. Sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, naimbitahan siyang maging isa sa mga new rosters ng ABS-CBN Stars sa pamamagitan ng children-oriented show na Ang TV. Nakasama rin siya sa iba't ibang mga youth-oriented comedy variety shows hanggang sa nagkaroon na siya ng iba't ibang mga singing albums. Si Carol ay nag-perform sa Madison Square Garden sa New York City para sa 2003 New York Music Festival. Noong taong 2004, ang Pinoy Vision Records ay nag-release ng kanyang Platinum Hits collection album na kung saan napapaloob dito ang kanyang mga kanta. Ang album na ito ay nagkaroon din ng VCD na kung saan mapapanood ang ilan niyang mga music videos para sa mga awitin niyang Stay, Ocean Deep at Noon at Ngayon. Bukod sa pag-awit, alam niyo ba na nakasabayan din noon ni Carol Banawa ang mga nagsisimula pa lamang na sina John Lloyd Cruz, Patrick Garcia, Paulo Contis, Jody Santa Maria at Baron Geisler sa pag-arte. Ang ilan sa mga ito ay sikat pa magpasa hanggang ngayon, subalit si Carol ay mas piniling lumayo sa makulay at magulong mundo ng showbiz. Pero bago ito, matapos siyang manalo sa ilang mga singing contest sa Pilipinas, noong siya ay magdadalaga na ay napasama din siya sa mga cast ng Tabing Ilog. Nakasama niya dito si Paulo Contis na sinasabing isa sa mga pinakaunang aktor na nalink kay Carol. Inamin naman nila na nagkaroon sila ng relasyon subalit hindi sila dito naging seryoso. Marahil ay dahil bata pa sila noong mga panahon na iyon. Noong mga 1995, isa si Carol sa mga naging regular host at performer sa variety show ng ABS-CBN na ASAP. Dito ay mas lalong nadiskubre ng mga tao ang malaanghel niyang tinig na pinakinggan ng maraming Pilipino. Lalo pa siyang nakilala noong lumagda na siya ng kontrata sa Star Records noong taong 1997. Nakapag-release siya ng mga albums na naglalaman ng kanyang mga hit songs. Gaya na lamang ng Bakit Di Totohanin, Iingatan Ka, Ingatan ka, alagaan ka. Tanging Yaman, Tanging Muntik na Kitang Minahal, nangyari, damdamin ko sa'yo'y hindi ko na. Stay noong taong 2001, Why did you have to leave me? hanggang May Kailanman noong 2003 at marami pang iba. Man, sa'y wala man magmamahal. Ang mga awitin niyang ito ang naglagay kay Carol sa larangan ng Philippine music. Karamihan sa kanyang mga album ay naging certified gold at nabigyan din siya ng iba't ibang mga parangal. Kabilang na dito ang Best Pop Female Vocal Performance sa Katha Music Awards, Record of the Year para sa kanta niyang Iingatan Ka, People's Choice Award noong taong 2001 at marami pang iba. Nasa rurok noon ang tagumpay si Carol at tinatamasa niya ang kanyang mga pinapangarap lamang noon. Hanggang noong taong 2003, isang dagok ang dumating sa kanyang buhay. Noong taon kasi na iyon, ang kapatid niya at ang kanyang ama ay naging mga biktima ng carbon monoxide poisoning habang natutulog ang mga ito sa nakaparada nilang sasakyan. Nakaligtas ang kanyang ama sa naturang insidente subalit hindi pinalad ang kapatid nito at binawian din ang buhay. Noong mga panahon na iyon ay abala si Carol sa kanyang karera. Sobrang dami umunong nangyayari sa kanyang buhay. Mula sa kanyang buhay pag-ibig, busy schedule, pagluluksa niya para sa kanyang kuya at ang ama nitong naparalisa ang katawan dahil pa din sa pagkakalason.
Ang naging sakit ng kanyang ama ay hindi agad na nawala. May nag-alok sa kanya na maaaring magamot ito sa Amerika. Hindi naman nagdalawang isip si Carol at dinala ang kanyang ama sa US. Iniwan lahat ni Carol ang kanyang mga pinagkakaabalahan sa Pilipinas, kabilang na syempre ang kanyang pagiging mga awit at artista. Doon na siya nanirahan at nakapag-asawa. Tinapos din niya ang kanyang kursong nursing at nakapagtrabaho bilang nurse. Sa ngayon ay may anak na din siya at masayang namumuhay sa Amerika kasama ang kanyang buong pamilya. Na-burnout ako nung time na yun. Parang, kasi nung time na yun, 21 ako. Halo-halo, na in love, tapos burnt out, kasi Ay, in love ka kanino? Sa asawa? I was working full-time sa asawa ko, oo. And Oo. he was Ah, here. you met him So here? parang it was only that I met him here sa US, sa Okay. LA. Okay. Sorry. Pero Hindi. obviously, years before that. So it was only, parang kumbaga a lot of things were happening within me. Parang ang dami kong battles within me. Parang grateful ako, ang dami kong work, but it was getting too busy. Parang, tapos at the same time, hindi ako nagkaroon ng time to grieve. You know, yung parang, Yeah. nung time na namatay yung kuya ko. Parang I had to work and be strong, di ba? Parang, Right. kailangan work agad. Kasi kailangan, walang choice, right? I had to leave. Parang that was the only logical thing for me to do at that time. And I did. So, I left.